Hello po mga kababayan at kaibigan. Ito na naman po tayo, nagbabalik sa ating kwentong kutsero episodes, no? Ito po si Simply Talkies Vlog, ang inyong underrated vlogger. Ito tayo muli nagbabalik, no? Kwentuhan na naman tayo dito, kwentong samut-sari, no? Kung ano lang po ang ating maisip, no? Ito nakasando sa ano? Sando ba to? Ano? T-shirt. No, UC Davis shirt, no? Nabili po natin 'yan doon sa school ng anak ko diyan sa UC Davis, Davis City. Sa California rin 'yan, pero malapit po 'yan sa Sacramento, yung capital ng California. Malayo po 'yan sa lugar namin. Kung ida-drive mo siya, abutin ka ng mga kasama na lahat yung mga stop dahil magpapagas ka, magbili ka ng pagkain, rest stop, ganun. Mga 10 to 11 hours. Depende pa yan sa kondisyon ng traffic sa daanan. Pag driving, abutin ka ng half day. No, 12 hours. Pero pag ikaw ay mag-eroplano, wala namang direct flight dito sa amin, so you better go to Palm Spring, that's a 2-hour drive, or San Diego, ganun din, 2-hour drive. Pero pag nag-aeroplano ka from there, so mga hour and 30 minutes lang, nandun ka na. Pero ang babagsakan mo is Sacramento Airport. Maganda po yung Sacramento Airport. Nakailang balik kami dyan, no? At least yung anak ko graduate na po Nakabilis ng panahon, no? 4 years. No? Ngayon magma-masters daw siya. Tuloy-tuloy ang gastusan. Di ba? Nakaka yung gusto mo nang bunutin ng sa bunutan ng sarili mo dahil another gastusan na naman, another federal loan, whatever na igagrant sa kanya. Hindi, siyempre kailangan tulungan mo yun. Doon pa siya sa Davis, no? Hindi na magbalik dyan sa San Diego, dyan maghanap ng trabaho muna, wala ganun talaga, no? Dito na rin, hirap na rin kumuha ng trabaho pag wala kang yung master's degree. Ito po tayo, the same spot, deja vu po, deja vu na maski na masakip itong parkingan ko, bahala na, pinaradal parking ko na lang kaysa naman dun sa malayo, mainit-init pa. Pero hindi naman ako ganong kainit, no? Mukha na tayong dito, barbarian. So amutan na natin mag-shave, magpagupit, anak ng show. Sando-sando na lang, hindi po kailangan, nasa labas lang naman tayo, kaya it's nice to be cool. Di ba? Wag naman po kayo maasar. Kaya nga po ito kwentong kutsero lang kung ano lang po ang ating maisip, no? Magkwentuhan lang tayo, buhay-buhay, ganyan. Sapakan natin ng konting politika. Gusto nyo entertainment? Ano bang latest sa entertainment ngayon? Dabarkads? Hindi po kasi ako nanonood ng yung sa GMA. Parang boring na boring ako doon Gusto ko doon sa Dabarkads kay Mayor! Saka yung tao, bagay, labas ng Pilipinas. Labas ng Pilipinas, Manila. Tatawa ka minsan sa mga nila Ano ba yan, yung Pinoy Henyo ba yun? Give me 5 naman, no? Give me 5. Tawa talaga ako dun Pagkain? Tinidor? Ha? Pagkain, tinidor? Okay, nakain naman yung tinidor. Matatawa ka sa kanila no? Yung si Mayor. Saka si Ellen, 11 lang. Di po ba? Pero ngayon nabasa ko po sa balita, nangangawit yung kamay ko, wala akong phone holder dito sa kotse, nasira kasi. Yung kay PBBM nagkwento ng multo-multo, uy, gabi ng lagim. Sinong nakaabot doon? Yung sa transistor noon. Walang walang TV.
Kaya radyo na lang, gabi ng Lagima. Ang gagaling ng mga actor doon, no? Talaga yung siya'y naglalakad sa dilim ng gabi at may naririnig siyang mga huni nang di niya malaman kung anong klaseng hayop. Kikikikik. Yung mga bata nun, yung mga ano mo, sa kwento lang nung matatanda, tumitindig na yung mga balahibo mo eh. Si Bongbong nagkwento, di ba? Alam ko napanood nyo na lahat yan. No, sa PCO or sa RTBM o sa Bongbong Marcos FB page, napanood nyo na lahat yan. No, dun daw sa Malacanang si Father Brown. Experienced daw lahat po ng mga ano na nagtatrabaho dun sa Malacanang, si Father Brown, no? Nanggigising sa kanila, okay lang yan, no? So multo-multo, no? Kung kayo maniniwala kayo sa multo, ano ang inyong ano dyan, no? Yung paniniwala nyo, kasi yung iba po hindi naniniwala in a biblical sense or whatever sense, no? Sa akin naman, kasi sa iaano ko sa Bible, there is a ghost, no? 'Di ba Holy Ghost nga eh, 'di ba? Or Holy Spirit, 'di ba? O sinabi yan ni Christ, you stay here until you have given the power of the Holy Spirit. Sa ibang ano translation, Holy Ghost, 'di ba? O it's a ghost. O even yung naglakad siya sa tubig, sabi nung mga disciples niya, particularly si Peter, oh it's a ghost. O 'di ba? Kasi dalawa po ang panuntunan ng ghost, whether a ghost that comes from God through angels, no, na gagawa ng mabuti, no? Evident po 'yan nung panahon ng Old Testament, 'di ba? Si Abraham, si Moses, si Joshua, lahat po. Tapos through ano na, yung kings naman through prophets, no? Nagmamanifest ang God through prophets. Tingnan niyo si Prophet Samuel, 'di ba? Kay King Saul at David, ganon. Pero yung mga ghosts na sinasabi natin na, uy, ano ba itsura niyo, ganyan ang pangit, nananakot, those from the devil itself, no? Disguised as yung morning light, mga ganyan, nakala mo napakabait, pero no? Mag-iisip kayo, bakit na-create yung mga ghost na yan? It was created, kasama na-create ng Diyos yan, pero it was intended for good. Yung nga lang, di ba, yung kwento, there is a power struggle that Satan wants to, grab the seat of power from God, so they were outcast. Sasabihin nyo, ginawa pala ng Diyos ang masama. Hindi, yung purpose noon is to live, is to create a very harmonious, no, loving, creation. Hindi, because of meron na rin yung nature nun, di ba? God was created, man is created through the image of God. Kung ano man tayo ngayon, ganun ang image ng God. Merong ilong, may mata, may tenga. Ang tanong, have anyone really seen the face of God? Yung si God the Father? Wala. Probably only Jesus Christ, because He's the only one ascended to the heavens. Di ba? Yung sabi nga niya, when they were looking up, He ascended to heaven. Wala pa naman sinasabi as of this time na may ibang tao na nilalang na napunta ng heaven. Just like Abraham, remember? Yung rich man, Lazarus and the rich man, nasaan si Abraham? Hindi sabing sa heaven. They were in the place of rest. Ganun. So yun lang. So natatawa ako kay Bongbong, nagkikwento eh. Doon mo rin makikita na talagang siya magala. Umuuwi ng 10 oras ng gabi. Diba? Nakakatawa yung kwento niya eh. Kasama niya si Sandro Marcos. Sabi ni Sandro, ikaw ba gusto mong tumira dito sa ganito? No, I'm gonna yayamanin si Sandro, no, I'm just gonna buy a condo on the other street. Untayra. Condo. Ang yaman ng bata na yun, no? Nag-ira yun. Bili na lang daw siya ng kondo. Kano ba kondo ngayon, no? Baka naman dyan, yung may mga kondo naman dyan, no? Ano pa, diba? Natutuwa lang ako. Tapos si Father Brown. Dagdagan natin si Father Brown.
kami naman, yung elementarya namin nun sa Gapo, yung pinag-graduate ako ng elementarya, ang pangalan Nelly E. Brown. Talagang pinangalanan dun sa isang, I think madre yata yun, na siya ang nagtayo ng school no? Kaya Nelly E. Brown. During Japanese occupation, ang ginawa daw sa kanya, isinabit siya dun sa puno, na yung puno nandun sa aming stage. Puta. Kaya walang gustong magpagabi dun. Dahil mamaya baka nandyan si Madam Nelly. Ang kwento pa meron daw doon sa yung main building na tuwing gabi may naglalakad daw na hawak-hawak ang ulo tapos nakakadena. Ay puta. Dana. Alala, siyempre mga bata noon, walang gustong pumunta diyan. Kaya walang mga has na yung mag-over the bakod, maggala-gala doon sa loob ng school pag gabi. Pero matindi naman yung aming caretaker noon kasi may nagbabantay doon sa school. Public po yun. Si Mang Amado. Si Mang Amado, siya yung naglilinis, ganun. Tapos siya ang nagkikwento. Ewan ko kung totoo kinikwento ni Mang Amado mukhang hapon si Mang Amado. Yung itsura niya, mukhang hapon na puta. Isipin mo, baka Mang Amado, buhay ka na nung Japanese occupation. Diba? Yun ang mga kwentong mga kwentong mga multo-multo. Kaso yung ngayon talagang ang magandang kwento ng mga ganyan, yung The Exorcist, panoorin niya. Ngayon, after 50 years ni-remake yun yung The Exorcist. Napanood ko yung luma nung 1973 nung isang gabi lang. Tapos nung ni-research ko, meron pala ni-remake ko. Galing galing, no? Pero yung kayo, ano po ang inyong paniniwala? Totoo bang may mga multo o wala, no? Kasi sabi diyan sa Bible, sa New Testament, no? Hindi na pwedeng yung spirit ng tao bumalik pa sa lupa. Meron po yun, no? Nandiyan po yan yata sa Hebrew, no? O nga pala, napag-uusapang Hebrew, di ba? Di ba kayo nagtataka bakit ang yung dapat ang lalaki ang nagbubro ng kape? Oo, bro kasi Hebrew. Hebrew. Joke lang, huwag kayo magagalit, no? Ano pa ba? Ano pa ang pag-uusapan natin? Yung napanood ko sa UNTV, no? Bumaba ang utang ng Pilipinas nung September, no? Mukhang nakabayad po ang ating bansa ng utang kahit papano bumaba, no? Panoorin nyo na lang, ayan, sama ko dyan. Inanunsyo ng Bureau of Treasury kahapon, October 31, na bumaba na sa 14.27 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas ngayong Setyembre. Ang naturang halaga na mas mababa ng 80.9 billion pesos na naitala kumpara noong Agosto ay dahil sa net repayment ng mga foreign loans kasama ng magandang paggalaw ng third currency. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, ang foreign debt ng bansa ay nasa 4.53 trillion pesos na mas mababa ng 24.1 billion pesos o 0.5% kaysa noong Agosto. Dahil naman sa net redemption ng mga government securities, kaya ang utang ng pambansang pamahalaan sa loob ng bansa ay umabot naman sa 9.73 trillion pesos na mas mababa ng 0.6% kumpara noong nakaraang buwan. Sa assessment ng ahensya, dumoble mula noong 2016 ang utang ng Pilipinas habang naghahanap ito ng pondo para sa malalaking proyektong infrastruktura at pangangasiwa sa pandemya. O diba? Bumaba siya, no? Nakakatuwa, at least paano muang nakakabayad tayo kahit paunti-unti, no? Yung international na utang natin saka domestic na utang. Di ko kalain mayroon pala tayong domestic utang 9.73 trillion pesos. Pero yan yung mga utang na $1 trillion, trillion pesos, no? International and local respectively. Isa lang solusyon dyan, palabas nyo kay Madam Imelda yun.
Sinasabi niyang below ano niya. 'Di ba? Oh, tingnan niyo yung yung documentary niya kay Mel Tiangco, yung isang paper lang, 'di ba? Trillion of dollars 'yon. Oh, kung sabi niya nung kay Mel Tiangco na it will save the world, bago mo i-save ang world, i-save mo muna ang Pilipinas, yung mga kababayan mo. Pwede mo nang bayaran 'yan, no? Yung utang natin sa kung saan man tayo may utang, sa World Bank o IMF. Siguro kung trillion 'yon, kung 14 trillion, magkano yung isang dokumento, 'di ba? Yung binabasa nung batang foreigner. Kung 10 trillion, ilan 'yun? Ang dami nun. Tapos sabi niya naka-deposit sa 175 banks. Sabi ni Mel Tiangco, you are beyond rich. No. This will save the world. Ngayon, I think it's about time. 'Di ba? Para sa kapaanan ng mga Pilipino at makabili naman tayo ng ating mga submarine, aircraft carrier, no? Para wala tayong utang. Tayo ngayon na magpapautang, ilagay mo yan sa Maharlika Fund. Ewan ko lang, yung isang lang dyan, no? Yung parang bill of lading ba yung tawag doon? Lagay mo yan sa Maharlika Fund. Hindi na tayo kukuha sa Land Bank, sa DBP o any GOCC, Controlled Operated Corporation o Government Operated whatever. Basta yun ang meaning nun, GOCC. Di ba? Hindi na tayo maghihirap pa saan kukuha ng pondo para kay Sara sa CIF. Doon sa ipalalamon ni Martin sa mga congressman na MOOE, di ba? Wala nang issue. Wala nang idadakdak yung nation building tulad ni Harry Roque. Yung mga minions niya, si Rodrigo Duterte, wala na silang idadakdak dahil puno na ang kanilang mga tiyan, di ba? Yun lang. Kung totoo man yung sinasabi ni Madam Imelda, no? Tanong ko nga, nasaan na kaya yun? Tapos ilabas mo yan, pagawa ka ng mga infrastructure, paunlarin mo agrikultura, diyan laking niyan. Maski nasabi mo 50% lang nung lahat ng total value nung nandoon, no? Di tiba-tibang mga Pinoy, no? Tapos ang gagawin naman ng mga sugapang mga politiko, uutang na naman, babudget na naman tayo, uutang na naman. Tapos yung inutang, ipapalamon lang sa inyo. Sino-sinong yumaman, kayo-kayo lang. Hindi na save ni Imelda ang Pilipinas. Kasi cycle ulit. Cycle ng pangungurakot. Yun. Di po ba? Kaya walang pagbabago. I-save man ni Imelda ang Pilipinas just for one time, pero nakita ng mga buhaya, wala tayong utang, mangutang ulit tayo. Diba? Bahala na ang Filipino people diyan, bahala na si Madam Imelda. Nakakaransyo po, ganun lang po mga kababayan. Nakita ko, at least ang ganda nga nung sinabi ng balita. Bumaba na ang utang ng Pilipinas. Kailan lumaki ang utang ng Pilipinas? Di ba sabi dun sa dulo ng report, dumoble ang utang ng Pilipinas noong taong 2016. Kasi nga sa mga proyekto ng build at yung sa pandemic, naghanap ng pondo, kaya lumaki ang utang. Kaya yung utang ngayon sa pamamahala ni Bongbong Marcos, inherited lang po yan. Kung nadadagdagan man, so be it. Wala tayong magagawa dyan. Sana kung binayaran na yan noon, kung merong mang malaking utang ngayon, sisi kay Bongbong. Diba? Yan namang utang nating 14 trillion dollars, hindi lang naman yan inutang ni Bongbong last year saka itong taon na to. Actually, yung budget na gamit niya hanggang 2023 pa, di ba? Magkano yung budget niya last year? Ngayon, magkano ang budget nila? 5.something trillion dollars. Tama po ba? Mali, no? Correct me if I'm wrong. Yung iba dyan, utangin. So sabi nga nila, ang projection yata abot ng 15 trillion utang ng Pilipinas, no? Correct me if I'm wrong. So ganun talaga. Sabi nyo, developing countries, so sana lahat ng perang mauutang mapunta sa development, hindi sa development ng kanilang mga bulsa,
development ng kanilang bahay, kapritsyo ng kanilang mga misis at kabit. Di ba? Na sila lang ang lumalamon ng pera. Kung lalamon naman kayo ng pera, i-share nyo naman, di ba? Sharing is caring. Maski na yung mga kalotsuchi nyo dyan, i-share nyo na rin sa amin, tatanggapin na rin. Di ba? RN 2 cents, yung mga number 2, number 3, number 4, o meron kayong MWF, may TTH, may SS pa, o di ba? Sagana kayo sagana kayo sa sa sobrang kasiyahan no? Sana maupod yung mga nyo para makita natin sarap siguro lumamon ng pera, no? Yung parang yung sa airport, yung sinubo yung $300. Siguro subukan ko ring i-live ko din, kumain ako ng $1 kung lasang tsokolate. Kasi yun yung sabi nung yung sa OTS, di ba? Kumain daw siya ng tsokolate. So kaya pala yung $1 mabenta, o yung dollar mabenta. Kasi para siyang chocolate. You wanna swallow it down. Parang alam nyo yung White Rabbit na candy, pati yung plastic kinakain sa loob yung papel. Parang yung lumpia wrapper ang dating. Di ba tanggalin mo yung balat ng White Rabbit, yung plastic, o subo mo na lahat. Bakit may balat pa yun Hindi, yun? Parang lumpia wrapper ang nasa. Baka ganun ang lasa ng pera, no? Putsa. Di ba? Ay, nako, ewan ko ba. Kaya, yun lang mga kababayan, ano pa bang mga kaganapan ngayon? Yun daw pong mga nanalo ng mga barangay chairman, kagawad, SK. Congratulations! At kayo'y nanalo, pero may panawagan pong ilang mambabatas na sana maging tapat kayo sa serbisyo. Sa aking reaction, you're right. Ang galing yung magsasalita ng tapat, maging tapat sa servisyo. I-assess nyo muna yung sarili ninyo. Tapos wag daw mag-vote buying, ganito. Nako. Ang gagaling yung magsalita Dahil hindi kayo ang kumakandidato. Pero pag kayo ang kumakandidato, wala na. It got thrown out of the window. Yung mga pinagsasabi nyo, wag mag-vote buying, wag kayong magsilbi kayo ng tapat. Really? Ang sarap yung sabunutan para maalog-alog yung utak ninyo. Mga hipokrito. Mga animal. Ang kakapal ng mukha. Akala mo naman malilinis ang puta. Sasabihin lang sa inyo nung mga nanalo, kakapal na mukha nyo magsalita ng ganyan. Kayo nga baka mas malala pa. Yung sinasabi nilang walang bayaran. Ay nako, ang dami ko pong naririnig na kwento. Mahina nga daw po ang 2,000. Di ba? Meron pa nangangalap ng botante ay ng boto. Hindi naman taga doon sa barangay na yun. Gagawing pang flying voters ang putya, 300 pesos. Ibebenta mo yung Wag na tang-ina 300 pesos lang. Bigyan mo ako ng 3 million. Tapos birin nyo, barangay election lang yan, pero dumadaloy ang kwarta. Saan kumuha ng pera ang mga barangay candidates? Barangay kapitan magkano sahod niyan? Saan kukuha ng pera yan? Sabi mo 300 to 500 isang tao 500 o ilan ng constituents. Ng tapang gumastos ng ganong halaga ni kapitan pero yung sabi nila kasi sabi daw may mga politiko, mga big time politiko na mga backer ng mga barangay na alam nilang mananalo. Kaya halimbawa yung politiko na yun running for election, this midterm election, magagamit sila. Siyempre utang na loob yan di ba? Pag may nagpondo sa'yo, may nag-sponsor sa'yo, may gumamit sa'yo, utang na loob mo yan. Susuklian at susuklian mo yan. Hahanapin sa'yo yan. Isusumbat sa'yo yan. Kaya, congrats po
sa mga taong hindi nagpasuhol. Congrats sa mga nanalong hindi nagpasulsol. Congrats sa mga nanalong hindi tumanggap ng pera sa mga politiko. Yun yun. Dahil malamang wala po kayong utang na loob sa kanila. Na kung sakaling awitan kayo, sakaling tatakbo sila sa national post, alam nyo na pwede kayong tumanggi dahil wala kayong utang na loob. Yun yun. Di po ba? Ang tanong dyan, may nahuli ba? Wala. Kasi nga, secret. Di ba? O, di ba Lulu, secret? Parang yung kanta lang yan ng heart, no? Secret. Kasi kinanta ni Lulu yung Alone, eh. Hindi niya pa sinundan ng secret. O, tama, di ba? Yung kantang secret ng heart, napakaganda ng mensahe niyan. Lalo na sa mga tinatago ang kanilang mga damdaming pag-ibig sa tinatawag na bawal na pag-ibig. Di ba? Ang ganda niyan eh, tingnan nyo. Kantahin ko, pasensya na kayo kung medyo sintunado. Sabi niya, we live two different lives, just like two lines that never cross. And here we are together, standing closer than we are. We're still standing here, untouched. Too scared to make a move. We want so much to touch, but we can't wait forever. We know it's dangerous for us to be together. How do we ever keep this secret? How do we keep it in the dark? And yet we dare to taste the weakness. Ano kasunod nun? Didn't we know right from the start? How do we keep this love together? Or forever stay apart? O, diba? Ako sabi niya, I watch you coming to me, walking in that pouring rain. I can't help looking at you, wishing I could stay away. O diba, nakita niya na umuulan, basang-basa sa ulan. Nako. Pero hindi nararapat kasi bawal. Bawal na pag-ibig. Yun ang secret, diba? Kaya nga sabi niya, we live at two different lives, no? And we're still standing here, untouched. Maski na gustong-gusto nating mag-holding hands, hindi pa rin pwede kasi baka may makakita sa atin. Kaya ang ating pag-ibig ay secret lamang doon sa room number 69 tuwing Miyerkules. Doon pwedeng maganap yung secret. Secret takbuhan. Tignan nyo yung kanta ng heart na yan. Ang gaganda ng kanta niyan. O, katapos nung secret, sinabi mo na, all I wanna do is making love to you. Nandun na kayo sa room. Ay, nako. Pinagtugma-tugma mo na, no? Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Walang malalapitan. Diba? Yung kanta ng Aegis. Basang-basa sa ulan. Wow! Eh di magpayong ka. Alangya ka. Di man lang nagdala ng kapote o payong. Alam mo namang uulan. Agoy ang kulit. O di ba? Ganda. Maganda yun. Nasa cellphone kong isa yung mga magagandang kanta. Yung Heart. Yung Roxette. Di ba? It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Oh. Lay a whisper on my pillow. Leave a winter on the ground. I wake up lonely. O, diba, Lulu? Awitin mo yung mga ganyan para naman at least mapanood ko. Diba? O, meron pa yung leave me breathless. The chorus.
O, nag-concert yan sa Pinas. Leave me breathless. O, meron pa. Kanta ng ano, yung sa ano, sa Westlife, no? Beautiful in White. Yun naman. After nung Secret, wala na. Nagkahiwalay na sila ng asawa niya. So, pinakasalan niya na. So, sabi niya, you look so beautiful in white. O, diba? Kinasal na eh. Nagtrahe di boda na. O, yan lang po. Tama na po. Nako, alam ko, bored na kayo sa sintonado kong boses. Pasensya naman kayo. Kaya nga di tayo umaawit sa mga pang banyo lang po ang boses natin. Banyo Queen. Blackjack. O, yun lang po. Bye-bye. God bless. See you next time sa Kwentong Kutsero. Bye-bye.